Okay, pasok! Posible umanong nakaapekto sa buwabang approval at trust ratings ni Vice President Sara Duterte ang pagbansag sa kanya ng ilang kongresista bilang Bratinela. Narito ang aking report. Malaki ang ibinaba ng approval at trust rating ni Vice President Sara Duterte sa ikatlong quarter. Maraming salamat, Ma'am MJ, Mix Duhina. Clear po. Ayan. Sige. Maraming salamat. Base sa pinakahuling survey ng Pulse Asia, mula sa 69% noong Hunyo, Okay, thank you. bumagsak sa 60% ang mga approve sa performance ni VP Sara nitong Setyembre. Pati ang bilang ng mga nagtitiwala sa bise, buwaba rin. Ang dating 71% nabawasan ng 10% at naging 61% na lang noong nakarang. So ito ang ano nila. Ito yung narrative o context ng kanilang balita na bumaba ang rating ni VP Sara. Bumaba ang rating ni VP Sara? Ganun. Pero siya pa rin ang pinakamataas. Nakakatawa nga eh. Ay nako. Buwan. Ang pagbaba ng ratings ni VP Sara, malinaw umanong epekto ng pagtawag sa kanya ng ilang kongresista bilang Bratinela matapos niyang makipagbangayan kaugnay ng pagbusisi sa budget ng Office of the Vice President at Ano kayang ano nila, no? Itong si Franz Castro. Ano kaya ang mafe-feel nila na banat sila ng banat kay VP Sara? Kung ano-anong ibinabato nila kay VP Sara? Pero number 1 pa rin si VP Sara. Hindi pa ba kayo hihinto, Franz Castro? Ha? Hindi pa ba kayo pagod? Wala na kasing maniniwala sa inyo eh. Dapat sa inyo mamamahinga na eh. Kawawa naman kayo. nung kalihim pa. Walang epekto. Kung tutuusin, yung ginagawa ninyo, walang epekto. Kasi normal, nabababa talaga lahat ng mga kandidato at ang mga politicians natin sa gitna ng kanilang panunungkulan. Siya ng ahensya. Ayon yan sa chairman ng Political Science Department ng UST na si Professor Dennis Coronacion. Nagtuloy-tuloy yung pagbanat sa kanya ng mga members ng House hanggang tuluyan na nasira yung kanya. Ako sa tingin ko sa sarili ko tong opinion. Ang mga naniniwala kay Castro sa Makabayan Black at mga naniniwala dito sa mga kongresista na bumatikos kay VP Sara. Alam niyo ba kung sino lang ang naniniwala? Yung mga dilawan, yung mga kakampi ng mga Makabayan Black, yung mga nagpapanggap na loyalista. Yun lang. Yun lang naman ang naniniwala. Kayo-kayo rin. Pero yung supporters po ni VP Sara, lahat ng sumuporta sa kanya sa 32 million, lahat naniniwala pa rin kay VP Sara. Walang epekto sa amin. Kasi it's very obvious na namumulitika kayo. Yung kredibilidad. Ang gustong palabasin ng Kongreso doon ay corruption na Vice President official. The members of the House. Remember itong analysis na ano tawag niya ito? Expert Let's call him expert. Sabi niya, ipinalabas na corrupt siya. So meaning to say, hindi corrupt si VP Sara. Pati ikaw naniniwala ka, di ba? Pati ikaw naniniwala ka na hindi corrupt si VP Sara kasi ang the way ng statement na pagka-deliver dito sa News 5, sabi dito, ipinalabas na corrupt siya. Di ba? So, sa tingin ko, lahat ng taong bayan, yun rin ang nakikita nila dyan sa stick to the plan. Yun rin. Huwag na tayong magbulahan. So, walang epekto. Lahat ng batikos, lahat ng propaganda nila kung ano-anong mga kadramahan nila Kimbo, walang epekto. VP Sara is still the number 1 government official who is trusted by our mamamayang Pilipino. Obvious yan. Succeeded. And it reflects on the survey ratings of the Vice President. Sabi dito ni Bella Orduna, thank you, Donmar, for new updates sa Pilipinas. I don't know who to believe. Mag-take news kasi lahat continue to give us updates.
yung congressman dapat i-check ang lifestyle nila. Alam mo, Bella Orduna, lahat lang naman na in-share kung balita dito, kinuha ko lang sa mainstream media. At ako, bilang observer, nag-o-observe tayo sa lahat ng mga balita, nag-share lang po ako sa aking opinion. Okay? Hindi ibig sabihin na lahat ng sinasabi ko ay maniniwala kayo. Dapat rin mag-research kayo. Okay? Pero ako, this reaction sa opinion ko, this is coming from my heart. Ito akin ito, reaction, opinion ko ito. Okay? So, mag-research rin kayo kung ano sa tingin ninyo, ang opinion ninyo. Okay? Yan ang tamang vlogger. Hindi ko pinipilit maniniwala kayo sa akin. Okay? Pero nagpapasalamat ako na pinakikinggan ninyo ako. Pero sa tingin ko, and I believe na tama po tayo sa pagsuporta kay VP Sara. Yan ang lagi kong sinasabi. Patunayan nila. Ipakita nila sa taong bayan na may maling ginagawa si VP Sara. Wala Hindi sila makapakita ng dokumento. Lahat tanong lang sila ng tanong. Paano sila papaniwalaan ng taong bayan dyan? Diba? Well, si VP Sara, ang lahat ng mga sinasabi niya, ang akusasyon niya dyan sa Kongreso, merong ikapakita si VP Sara. Diba? Sabi pa nga niya, pirmado. Yung bagong witness na si Mercado. May ebidensya si VP Sara. Pero si Mercado, wala. Puro gawa-gawa yung ebidensya. Now, if you don't believe me, mag-research kayo. Di ba? President. Posibleng nakasira din Bella Orduna, I trust your opinion. Ay, maraming salamat, Ma'am Bella. daw kay VP Sara ang pagmamatigas at pangiisnab niya sa mga pagdinig ng Kamara. It does not work in your... Hoy, Jane Bramblit, ang taas ng pangarap ni Speaker maging President pero performance bagsak pa rin. Correct. If you want to run for the highest position sa bansang Pilipinas, magpakita ka ng malasakit sa taong bayan. Hindi yung puro ayuda. favor kasi lalo pang na-reinforce yung tawag sa kanya ng isang congresswoman natin na siya ay Bratinela. Buwabari ng mga numero Sino ang nagtawag ng Bratinela? Si Castro. Sino ba si Castro? Convicted rin lang naman ng child abuse, di ba? Dapat ba tayong maniniwala dyan? Saan tayo maniniwala? Sa isang convicted o sa isang vice president na binoto ng 32 million? Di ba? Common sense lang yan. Common sense. ni Pangulong Bongbong Marcos pero hindi ganoon kalaki tulad ng kay VP Sara. Mula sa 53% noong Hunyo, 3% ang Ay, natatakot ako. Nabigla ako. Binigyan ako ng Gatorade na blue sa aking asawa. Kasi suggestion ito na suggestion ito ng aking mga moderators na uminom ka ng Gatorade na blue kasi na-dehydrate kasi ako. Ayan, nagpabili ako, nabigla ako kasi biglang pumasok yung aking asawa. Alam yan ni Migs Duhina, di ba? Sino yung nag-a-advise sa akin? Di ba si yon? I think si Len Helen ba yun? Sa meron akong Gatorade na blue. Binaba ng approval rating ni PBBM, habang 2% naman ang nabawas sa kanyang trust rating. Posibleng nakaapekto raw sa kanyang imahe ang iba't ibang issue sa bansa, gaya ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kahirapan. Hindi. Yang reaksyon na mataas yung bilihin, dati na yan. 2023 pa, nagre-reklamo na ang taong bayan dyan. Hanggang ngayon, hindi pa rin na-solve yung bigas-bigas na yan. Krimen at patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Meaning to say, ang mga malalaking problema ng Pilipinas, the major problems of the Philippines, hanggang ngayon, parang nakikita ng taong bayan na walang improvement. Yung nangyari, yung pangyayari sa West Philippine Sea, wala. Bagsak. Ang nangyari sa bigas-bigas na pangako na yan, bagsak. Walang nangyari. Plus heto pa, dumagdag pa itong flood control na laging binaha itong Metro Manila.
bagsak. Sino pa bang magtitiwala kay PBBM? It's clear to us, mamamayang Pilipino, na hindi siya magaling. Let us say, irerespeto natin kasi siya yung presidente. May ilan sa ating mga kababayan na gusto siyang ipabagsak, gusto siyang paalisin dyan sa Malacanang. Diba? Nananawagan ng people power. Pero, meron ring mga ilan na mga kababayan natin na sige, hayaan na lang natin kasi binoto natin yan eh. Palpak yung pagbuha ko. Aaminin ko, isa ako sa mga bumoto kay PBBM. Pero, sige, respetuhin natin. Yun lang kasi ang kaya ni PBBM. Hindi niya kaya isolve ang problema ng Pilipinas. Let's accept that. Let's accept the fact. That's the reality. Diba? Huwag na tayong magbulahan. Yan din yung West Philippine Sea issue. Oo, alam naman natin na since the President is the architect of our foreign policy, kung sakaling patuloy tayo nabubuli, may mga hostile incidents sa mga disputed territories, ang naisip agad ng tao ay yung Pangulo. O sasabihin sign ng kaduwagan. Wala pang komento ang tama itong sinabi ni one of our moderators na si James Bramblit. Ang tanong, nararamdaman nyo ba ang gobyerno ngayon? Sa totoo lang, siguro yung nabigyan ng ayuda, nararamdaman nila. Pero if you will compare the government of Duterte and the government of PBBM, I am referring to the administration sino yung mas mararamdaman mo? Ako mas nararamdaman ko yung administrasyon ni Duterte. Ang dami kasi nalilinis niya yung mga kalikasan ng ating bansa. Boracay at itong mga some of these beaches sa Pilipinas. Sino ang nakapag implement o sinimulan ang national ID? Administrasyong Duterte. Marami po ang nabawasan ng marami itong ating bawal na gamot sa bansang Pilipinas. Kung marami man ang nasyusyutay, yung mga nasyusyutay na yan, yun yung mga pasaway sa ating bayan. At natutuwa ang taong bayan dyan. Marami pong natutuwa sa programa na yan ni former President Duterte. Pero anong ginagawa nila ngayon? Yang Quadcom na yan, alam ko ang taong bayan. Alam ng taong bayan kung ano ang layunin ng Quadcom na yan. Ipamukha nila na yung pagsugpo sa bawal na gamot ni Duterte, gusto nilang gibain ang imahe na masama yun, yung war on drugs ni Duterte. Sa totoo lang. Pero hindi nila alam na marami pong mga inosenteng tao ang nasisave dahil kay Duterte. Yun ang hindi nila maiintindihan Kasi sa bagay, mayaman sila. Ang mga nabibiktam niya ay yung mga pobre nating mga kababayan. Alasot ang opisina ni VP Sara sa resulta ng survey. Ayon pa sa ilang eksperto, ang pagbaba o pagtaas ng numero sa survey ng pinakamatataas na opisyal ng gobyerno ay may epekto rin sa kanilang mga kaalyado, lalo na sa papalapit na eleksyon. Kailangan daw kasing mapanatili ng Pangulo at pangalawang Pangulo na balita ko si Erwin Tulfo raw, hindi ko lang alam kung gaano ito katotoo, nangunguna raw sa survey sa senatorial candidacy. Lagi kong sinasabi dito sa aking channel huwag niyong iboto yan si Tulfo, si Erwin Tulfo, huwag niyong iboto yan. Ito yung mga tao na na-observe natin na walang prinsipyo. Walang prinsipyo. Huwag niyong iboto yan. Simple as that. Aktibo silang endorser para straight na tayo Lahat ng mga ini-endorso ni BBM, straight na yan. Inidoro yan lahat. Okay?
Oh, malinaw yan ha sa mga nanonood ngayon. Inidoro yan lahat. Huwag niyong iboto talaga. Matulungan nilang manalo ang kanilang mamanukin at masigurong may kakampi sila sa Kamara at Senado. Bumaba rin ang rating sina Senate President Jesus Escudero at House... Sabi ko na nga sa inyo, lahat sila bumaba. Okay? Malinaw pa yan sa sikat ng araw. Lahat bumaba. Kaya, huwag niyong diinan ng pansin si VP Sara. Nababa si VP Sara, bumaba yung rating ni VP Sara. O, ganun. Lahat nga sila bumaba ang rating. Pero ang tanong, ang malaking tanong, sino ang pinakamaraming naniniwala pa rin? Si VP Sara. Speaker Martin Romualdez. Si Escudero nabawasan ng 13% ang trust rating habang 60% ang approval rating niya. Mas maliit pero bawas din ang approval at trust rating si Speaker Martin Romualdez. Hindi naman daw masyadong nababahala rito si Escudero dahil kauupo lang yan noong Mayo bilang Senate President. Nagpasalamat din siya sa mataas na approval rating. Pero para kay Professor Coronacion, mas mataas ang pressure kay Speaker Romualdez na pataasin ang kanyang mga numero. Alam nyo, kung tutuusin, no, kung si Speaker Romualdez ay tumaas man ang kanyang rating, wala nang iba kung anong dahilan dyan, no? Kung itong survey na ito, kung hindi ito bias, kung ito man ay totoo, dahil dito sa ayuda-ayuda na yan. Oh. Diba? Kaya nga, marami pa rin sa ating mga Filipinos, sa mamamayang Pilipino, na nadadala lamang po sa ayuda na yan. Huwag kayong magpadala sa ayuda na yan. Walang epekto yan. Ha? Nabubusog lang tayo for 1 to 2 weeks. Pero kung hanap mo ay tunay na pagresolba ng problema ng Pilipinas, hindi po karapat-dapat si Martin Romualdez mamuno sa ating bansa. Prangkahan na tayo dito ha. Prangkahan tayo dito. Huwag na tayong magbulahan. Hindi kaya nilang mga taong ito. Sa kanya kasi expected rin siya. Kung si Martin Romualdez ang magiging presidente ng Pilipinas, kawawa tayo. No, sasabihin ko sa inyo, kawawa tayo. Sorry to tell you, pero di ko lang alam kung ano ang mangyayari sa bansang Pilipinas. Siya lang siguro ang mabubusog, pero tayo, wala. Kawawang kawawa ang bansang Pilipinas. Magtumakbo bilang presidente kasi siya yung ini-expect na pambato ng administration coalition. Mga kapatid, So yan ha. Alam natin na itong trust rating na ito, ginagawa ito by quarters, di ba? So, marami ang nagsasabi at marami ang pinagbabasihan na talagang bababa ang mga ratings ng mga government officials sa kalagitnaan ng kanilang panunungkulan. Pero at the end of the day, sino po ang pinakamataas na pinapaniwalaan ng taong bayan? Walang iba kung hindi po si Vice President Inday Sara Duterte. Palakpakan! Okay?